Sabi niya, kapag nagsabi tayo, ikukulong niya tayo sa dilim magpakailanman. Yun ang bumulong ng maliit na batang lalaki sa likod ng bakod. Nanginginig ang boses. Mga matang walang sigla dahil sa ilang araw na walang sikat ng araw. At nung sandaling yon, nagbago ang lahat. Kung mahalaga sa iyo ang mga ganitong kwento, mag-subscribe ka na kasi yung susunod na bulong, baka yun na ang makapagliligtas ng buhay. Hindi siya kailanman umiyak, kahit noong nadulas siya sa sirang gilid ng bangketa at nabugbog ang mga tuhod niya. Si Helen Martinez ay nagtatabas ng mga halaman ng gardenia nung umaga na yon sa ilalim ng araw. Naramdaman ni Helen ang init sa likod niya nang makita niyang nangyari iyon. Bumagsak ng matindi ang maliit na batang babae, si Emily. Pero hindi siya umiyak. Hindi man lang umiyak ng bahagya. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang damit, at tumingin pataas sa bahay na para bang humihingi ng pahintulot. Tapos, pumasok siya ulit sa loob, iniwan ang bahagyang pulang marka sa sementong sahig. Hindi ito umalis sa isip ni Helen buong araw. Yung katahimikan, yung tingin, yung pasa sa tuhod. Ang mga bata, umiiyak. Ganyan talaga sila. Pero si Emily, hindi. Si Helen ay isang babaeng mapansin ang mga bagay-bagay. Hindi niya madalas pinag-uusapan ang mga iyon. Mga taon ng pagiging hindi napapansin ang naging dahilan para maging komportable siya sa katahimikan. Pero napansin niya na kasama ito sa pagiging guro ng 30 taon. Hindi ka basta-basta ginugugol ng 30 taon sa isang silid-aralan nang hindi natutunang basahin ang nasa likod ng mga salita, nang hindi marinig ang mga bagay na hindi sinasabi ng mga bata. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Helen sa harap ng kanyang bahay, hawak ang tasa ng mint tea, pinagmamasdan niya ang bahay sa tabi. Pinalamutian ito ng kulay pale taupe, may maayos na mga tanim na palibot at perpektong mga shutter sa bintana. Wala talagang tila mali o kakaiba, at iyan ang problema. Sobrang perpekto nito. Walang laruan sa bakuran, walang drawing gamit ang chalk sa driveway, pati bisikleta, wala man lang nakasandal sa porch rail. Lumipat ang mga Greer 2 buwan na ang nakalipas, at sa loob ng panahong yon, hindi pa nakitang naglalaro ang mga bata sa labas ni Helen. Ang babaeng nakatira doon, si Stephanie Greer, magalang, ngumingiti pero tipid lang. Nagsusuot siya ng mga floral na damit at lagi niyang nakatali ang kanyang blonde na buhok sa bun na parang hindi gumagalaw. Kumakaway siya kapag dumadaan siya sa kotse, pero hindi tumatagal. Ang mga bata, sina Emily at ang nakababatang kapatid na si Liam, halos anino na lang ang dating nila. Mga maputlang maliit na hugis na nakikita lang sa likod ng bintana. Uminom pa si Helen ng tsaa at inikling tiningala ang ulo. Kumurap ang kurtina sa ikalawang palapag. Lumabas ang isang mukha, si Emily. Mga mata lang niya ang sumilip sa makipot na siwang ng tela. Hindi siya kumaway, hindi ngumiti. Tahimik lang siyang nakatingin na parang litrato. Bahagyang itinaas ni Helen ang kamay bilang bati. Bumagsak ang kurtina. May kumabog sa dibdib ni Helen. Wala siyang sinabi kahit kanino. Hindi pa ngayon. Sobra pa ang dahilan para hindi. Siguro yung babae. Nahihiya siya. Siguro nahihirapan siyang makihalubilo. Siguro hindi na dapat pakialaman ni Helen yon. Yan ang sasabihin ni Melissa, ang anak niya sa New York na bihirang tumawag maliban na lang kung kaarawan niya o tax season. Ang tinig ni Melissa ay matalim, palaging abala, palaging nagmamadali. Huwag kang makialam, ma. Iba-iba ang paraan ng mga tao sa pagpapalaki ng anak. Pero may naaalala pa si Helen. Isang matalim at tahimik na alaala mula sa kanyang pagkabata. Yung tunog ng sinturon ng tatay niya na tumatama sa dingding ng pasilyo. Yung hindi tumitingin ang nanay niya habang nagtatahi. Nang umiyak si Helen sa maliit niyang kapatid sa mga vent. Yung paraan na parang lahat sa kanilang building ay sarado ang mga bintana. Kahit tag-init, may mga bagay na hindi nagbabago kahit ilang taon ang lumipas. 3 araw pagkatapos noon, nasa hardin na naman si Helen. Ngayon ay dinidiligan niya ang mga rosas sa tabi ng bakod na pinaghahatian nila.
Mabigat ang hangin ng huling tagsibol sa pollen. Amoy honeysuckle na tamang-tama lang sa simoy ng hangin. Nakadinig siya ng kaluskos at tumingin siya. Nandoon si Liam sa kabilang side ng bakod. Mahigpit niyang hawak ang mga bakal na baras. Puti ang mga kuko niya sa pagkaipit. Nakasuot siya ng sweatshirt na sobrang laki at may mahahabang manggas kahit mainit. Malaki, kayumanggi, at hindi kumukurap ang mga mata niya. Ngumiti si Helen ng mahina. Hey, hindi sumagot ang bata. Mabilis siyang lumingon sa likod, tapos balik sa kanya ang tingin. Pinapatay niya yung ilaw, sabi niya. Halos hindi marinig dahil sa tunog ng hose. Kapag umiiyak kami, kinurap si Helen. Ano yon, mahal? Muling lumingon siya sa likod. Sabi niya, kung iiyak kami, hindi kami makakakuha ng ilaw. Ilang araw na, hindi na si Liam ang pangalan ko kapag masama ako. Natigilan si Helen habang hawak ang hose. Bumagsak ang tubig na parang arko, binasa ang lupa. Ganon ba ginagawa ng nanay mo? Tanong niya ng mahinahon. Lumayo si Liam ng isang hakbang. Napatingin siya sa bahay. Sabi niya, huwag magsabi kasi kapag nagsabi tayo, magdilim na habang buhay. Sabi niya, kahit si Diyos, di na tayo mahahanap. Tapos tumakbo siya. Nakatayo si Helen na parang hindi gumagalaw. Nangangatog ang mga kamay niya. Pinatay niya ang hose at tumingin sa lugar kung saan nawala si Liam. Nakatayo siya. Kumakabog ang puso niya. Tuyot ang lalamunan niya. Hindi natulog si Helen nung gabing iyon. Pinatay niya lahat ng ilaw sa bahay maliban sa isang lampara sa tabi ng sopa at umupo siya roon, nakayuko ang mga tuhod, nakabalot ang lumang knit na kumot sa kanyang mga balikat. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Liam, parang walang katapusan ang dilim. Kahit ang Diyos, hindi tayo mahahanap. Imahinasyon lang ba ng takot na bata yon? O sigaw ba ng tulong? Tumingin siya sa bahay ng mga Greer sa likod ng kurtina. Madilim. Selyado ang bawat bintana. Walang anino, walang kumikislap na ilaw. Walang TV, walang nightlight, tahimik lang. Kinabukasan, nakatayo si Helen sa tabi ng kitchen counter, hawak ng mahigpit ang gilid ng lababo. Bumubulong ang takure sa likod niya. Hindi niya tinanggal ang apoy. Nasa isip siya sa ibang lugar. Hindi niya ito pwedeng balewalain at ayaw niyang balewalain. Kaya ginawa niya yung palagi niyang ginagawa kapag kailangan niyang mag-isip. Nag-bake siya ng chocolate chip cookies. Mukhang type ni Liam yung mga cookies na yan. Dahan-dahan niyang hinahalo ang dough, bawat galaw parang dasal. Nilagay niya ito sa tray, pinainit ang oven. Isinuong ang oven at itinakda ang timer. Napuno ang bahay ng mainit at mabangong amoy ng mantikilya na dati nagpapangiti kay Melissa. Naalala niya yung amoy na yon na pumupuno sa kanilang lumang kusina sa Brooklyn. Gustong-gusto ni Melissa na panoorin ang mga cookies na tumataas sa loob ng oven glass. Nang matapos ang mga cookies, inayos ni Helen ang 1 dosenang cookies sa isang plato, tinakpan ng tela at huminga ng malalim. 20 hakbang papunta sa pintuan ng bahay ng mga Greer. Ang bawat hakbang ay parang pagpasok sa isang bagyo. Tumunog ang doorbell. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, tapos mga yabag. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Stephanie ng maayos, nakaayos pa rin ang buhok niya sa masikip na bun. Naka-soft blue na sweater siya at may suot na pearl na hikaw. Medyo pilit ang ngiti niya, kontrolado. Good morning, sabi ni Helen, pilit na masaya ang boses. Ako si Helen, galing sa kapitbahay. Tumango si Stephanie. Oo, nakita kita sa garden. Nagluto ako ng cookies. Akala ko baka magustuhan ng mga bata. Nagdalawang isip si Stephanie. Tapos ngumiti siya. Ang bait mo, pero nag-iwas kami sa asukal ngayon. Hindi nagbago ang ngiti ni Helen. Siyempre naman. Siguro pwede mo silang i-freeze para mamaya na lang. Inabot niya ang plato. Hindi inabot ni Stephanie. Sa halip, bahagyang lumiko siya at doon lumitaw si Liam sa likod niya, kalahating nakatago sa hallway. Mukha siyang mas maputla kaysa naaalala ni Helen. Hindi tumitingin ang mga mata niya sa kanya.
Salamat ka, Liam, sabi ni Stephanie na may bahagyang tindi ng boses. Bumuka ang bibig ng bata pero walang lumabas na tunog. Liam, bumaba ang tono ni Stephanie. Napansin ni Helen ang kamay niya sa balikat ni Liam. Medyo masyadong mahigpit ang pagkamot ng mga daliri. Ayos lang yan, sabi ni Helen, agad. Hindi na kailangan. Ngumiti muli si Stephanie. Talagang na-appreciate namin ang alok mo, pero ayos lang kami. Tapos isinara niya ang pinto. Nakatayo si Helen sa veranda, hawak pa rin ang plato. May narinig siyang isang bagay, mahina, at parang hinanakit na pag-iyak. Nanginig ang plato sa kamay niya. Humarap siya at naglakad pa uwi. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nakaraan. Sa loob, inilagay niya ang cookies sa counter at umupo sa dingding. Naalala niya kung paano tinatakpan ng manggas ng shirt ni Liam ang kanyang mga pulso, yung hindi lumalabas si Emily. Yung parang sinisipsip ng bahay ang ilaw at tunog, parang black hole. Kinuha ni Helen ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng note. Martes, 3:17 ng hapon. Mukhang natakot si Liam. Nabanggit na parang napaparusahan sa dilim. Napansin ang mahigpit na kapit sa kanyang balikat. Walang bakas ng pasa, pero mahahabang manggas sa mainit na panahon. Emosyonal na reaksyon, konsensya, takot, kutob sa pakiramdam. Hindi ito basta-basta. Sinesave niya ang recording, tiningnan muli ang bahay sa kabilang tabi, at bulong sa sarili, hindi ngayon. Nagising si Helen. Kinabukasan ng umaga, ramdam niya ang bigat ng kawalang katiyakan na parang nakapit sa dibdib niya. Yung klase ng bigat na hindi galing sa katandaan o masamang panaginip, kundi dahil sa sobrang dami ng alam pero kulang pa rin. Ginawa niya ang kanyang morning routine ng parang robot. Hinaluan ang mukha ng tubig, nagtimpla ng malakas na kape at binuksan ang mga blinds sa kusina. Sumilay ang araw, nililiwanag ang countertop, yung walang laman na plato ng cookies at yung maliit na spiral notebook na matagal na niyang hindi nahahawakan. Kinuha niya ito. Ang pabalat ay maputlang asul at ang mga gilid nito ay kulot na dahil sa tagal. Ginamit niya ito. Nagsimula siya rito noong mga unang araw ng kanyang pagre-retiro. Pinupuno ang mga pahina ng mga saloobin, plano sa hardin, mga resipe, at maliliit na obserbasyon sa buhay. Pero ngayon, may iba na itong magiging gamit. Bumukas siya sa isang blangkong pahina at nagsimulang magsulat. Malinis at maingat ang kanyang sulat kamay. Miyerkules, 7:48 a.m. Hindi nakita si Emily at Liam na lumalabas ng bahay papuntang paaralan. Nakasara pa rin ang mga kurtina. Huling kontak. Pagbisita ni Cookie. Mukhang maputla si Liam. Tahimik. Hindi tumitingin sa mata. Matatag si Stephanie. Mahigpit ang pagkakahawak ng kamay. Walang nakikitang pasa, pero ang kilos ay nagpapahiwatig ng pamimilit. Gawin. Bantayan sa susunod na 48 na oras. Isipin ang pangalawang tawag sa CPS kung kinakailangan. Huminto siya saglit, binigyang diin ang salitang bantayan, tapos isinara ang kwaderno. Hindi dahil akala niya na siya ay isang detektib. Wala siyang mataas na pagtingin sa sarili, pero kilala niya ang hitsura ng takot kapag nakita niya ito, at alam din niya kung ano ang ibig sabihin kapag pinili ng mga tao na hindi kumilos. Habang lumilipas ang umaga hanggang hapon, bumalik si Helen sa kanyang hardin. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga kamay sa mga rosas. Pinuputol ang mga sanga, nililinis, at dinidiligan. Ang hardin. Palaging naging kanlungan niya iyon, isang buhay na bagay na maaari niyang alagaan, hubugin, at pagtuunan ng pansin. Hindi nagsisinungaling ang mga bulaklak. Yumuyuko o namumukadkad sila. Simple, totoo. Nakatingin siya sa bahay ni Greer. 4:32 ng hapon, bumukas ang pintuan sa harap. Lumabas si Stephanie, hawak ang bag, kumakalansing ang mga susi. Mabilis siyang naglakad papunta sa kotse at umalis, iniwan ang bahay na hindi karaniwang tahimik. Tumayo si Helen ng tuwid, pinunasan ang kanyang mga guwantes sa kanyang apron. Sa pagitan ng mga kurtina, may nakita siyang gumagalaw. Si Emily. Ang batang babae ay nakatayo.
Sa tabi ng bintana sa sala, may hawak siyang bagay sa kamay. Siguro drawing o libro, pero hindi nakatingin ang mga mata niya sa hawak. Nakatingin siya kay Helen. Kumaway ng konti si Helen. Hindi sumagot si Emily, pero hindi rin siya humarap sa iba. Lumipas ang ilang segundo. Tapos bigla na lang nawala si Emily sa likod ng kurtina. Nananatiling nakatayo si Helen, humihinga ng mababaw. Dahan-dahan at maingat siyang bumalik sa loob. Umupo siya sa kusina at tumingin sa telepono. Bumalik ang isip niya sa kanyang sariling pagkabata, ang tunog ng pasilyo, tiktak ng orasan, kalansing ng salamin, nang pinasara ng tatay niya ang kabinet. Ang katahimikan na sumunod, palaging mas matindi kaysa ingay. Naalala niya ang nakababatang kapatid na si Mateo, nagtago sa ilalim ng kama matapos mabasag ang paboritong bote ng bourbon ng tatay nila. Wala namang nanakit sa kanya. Pero sa loob ng 3 araw, hindi siya pinayagang lumabas ng kwarto. Walang pagkain, walang aliw, puro katahimikan lang. Tinawag ito ng nanay nila na disiplina. Tinawag naman ito ni Helen na iba. Kahit noon pa man, ang abuso hindi laging marahas. Minsan ito ay bumubulong, minsan ngumingiti. 5:10 ng gabi. Nang gabi, muling tinawagan ni Helen ang Child Protective Services. Isang robotic na boses ang sumagot sa kanya. Pinili niya ang mga opsyon. Nanginginig ang mga daliri. Sa wakas, nakausap niya ang isang live agent, isang babae na nagngangalang Carla. Ito na ang pangalawang beses kong tumawag, simula ni Helen. Tungkol ito sa pamilya sa kabila, yung Greers sa 1040 Maplewood Lane. 2 bata sila. Sa tingin ko may mali. Bakit mo naman nasabi yan, ma'am? Tanong ni Carla, parang nakasanayan na. Ipinaliwanag ni Helen. Yung sobrang laki ng mga damit nila, yung hindi sila lumalabas, yung bata, komento tungkol sa ilaw, sa katahimikan ng babae, sa mahigpit na kapit ni Stephanie sa balikat ni Liam, sa takot na walang pasa. Kalmado ang boses ni Carla. Nagtala kami ng note sa pangalan mo base sa previous report. Kung walang pisikal na ebidensya ng agarang panganib, kailangan naming sundin ang tamang proseso. Pwede kaming magpadala ng social worker para mag-check ng kalagayan sa loob ng 72 oras. 3 araw? Tanong ni Helen, nanginginig ang boses. Yan ang standard, maliban na lang kung naniniwala kang nasa panganib ang mga bata ngayon din. Sa sandaling iyon, nilunok ni Helen ang kanyang laway. Ewan ko, parang may mali. Ire-report namin ito, salamat sa pagtawag. Tapos bigla na lang naputol ang linya. Tahimik na umupo si Helen. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niya, di ba? Pero 3 araw na parang habang buhay kapag nag-iisa ang bata sa dilim. Matagal na nakaupo si Helen sa hapagkainan kahit tapos na ang tawag, malamig na ang tsaa niya. Mahigpit niyang hawak ang ceramic na tasa na para bang doon siya hahanap ng matibay na sandigan. Sa labas, unti-unting pumapasok ang takipsilim sa kalye. Gininto ang liwanag, umaabot sa mga bubong at unti-unting naglalaho sa dilim. Napatingin siya sa bahay ng Greer na walang gumagalaw sa likod ng maayos na nakasara na kurtina. Binuksan niya muli ang kanyang kwaderno. Hindi lang siya basta nagsusulat ng mga obserbasyon, parang sinusubukan niyang huminga gamit ang tinta. 5:37 ng hapon, pangalawang tawag sa CPS. Nakipag-usap kay Carla. Walang agarang aksyon maliban kung may pisikal na ebidensya ng pananakit. Minimum na 72 oras. Kalagayan emosyonal, pagkadismaya, pagsisisi, tumitinding takot. Nag-atubili siya, tapos sumulat pa ng isang linya. Hindi pa. Hindi ko alam bakit ako lang ang nakakita nito. Baka mali ako, baka hindi. Nakabitin ang hawak niyang panulat. Pangako sa sarili. Kapag nakita ko uli ato, hindi ko na ito palalampasin. Mas mabigat ang dating ng mga salita kaysa inaasahan niya. Gabi na yon nang mangarap si Helen tungkol sa kapatid niya. Mga bata pa sila noon, nakaupo sa ilalim ng mesa sa kusina, nakayuko ang mga tuhod, nakikinig sa tunog ng nabasag na salamin. Nababawas ang boses ng nanay nila dahil sa mga dingding, pero ang talim ng tono niya ay ramdam pa rin. Pero si Mateo, hindi umiyak. Palagi nang ganun si Helen. Akala niya tapang yon. Sa panaginip, lumingon siya sa babae at sinabi, "Alam mo ba kung ano ang mas masakit kaysa sampal? Yung parang wala kang halaga."
Nagising si Helen ng 2 o 3 ng umaga. Mabilis ang tibok ng puso, nakapulupot ang kumot sa mga binti niya. Nanahimik siya ng ilang minuto, nag-a-adjust ang mga mata niya sa mga anino. Hindi bagong panaginip yon. Dumadating yon kapag masyado na siyang tahimik ng matagal. Bumangon siya sa kama, sinuot ang kanyang robe at naglakad ng walang tsinelas papunta sa likurang pintuan ng bahay. Malamig at tahimik ang hangin sa labas, yung klase ng katahimikan na ramdam mo talaga. Banal. Dahan-dahan siyang gumalaw sa gilid ng kanyang taniman ng mga bulaklak, nakakukong malapit sa bakod na naghihiwalay sa kanilang lupa at kay Greer. Mula sa bulsa ng kanyang apron, hinugot niya ang maliit na digital recorder na ipinadala ni Melissa sa kanya 1 taon na ang nakakaraan na para sana sa pag-record ng mga recipe. Ginamit ni Helen ito minsan para i-record kung paano gumawa ng cinnamon raisin bread, tapos nakalimutan na niya. Ngayon, may ibang gamit na ito. Inilagay niya ito sa likod ng isang paso ng hydrangea malapit sa bakod. Sapat na itong lapit sa bahay ng kapitbahay para baka makahuli ng kahit anong tunog. Isang boses, isang sigaw, isang pangalan. Hindi niya eksaktong alam kung ano ang inaasahan niyang marinig. Siguro patunay, siguro dahilan, siguro kumpirmasyon lang na hindi niya inimbento ang lahat ng iyon. Pagbalik sa loob, hindi siya bumalik sa kama. Sa halip, umupo siya sa kanyang upuan sa tabi ng bintana. May kumot sa balikat, naghihintay na magbago ang langit. Pagdating ng umaga, muling gumising ang mga kalye. Umaatungal ang mga truck ng basura, tumatahol ang mga aso sa mga nagjo-jogging, at naamoy ang isang taong kumakain ng sobrang mantikilyang toast mula sa isang bukas na bintana malapit dito. Helen, nakuha niya ang recorder bago mag-7 ng umaga. Inilagay niya ito sa mesa sa kusina, katabi ng kanyang notebook, tapos pinindot ang play. May static, hangin, mga dahong kumakaluskos, malayong makina, sandaling tigil, tapos may mahinang tunog, halos hininga lang, isang pinto na umuungol, isang malakas na kalabog, isang tinig na mababa at kontrolado, siguradong babae. Pwede kang matulog sa sahig ngayong gabi, baka makatulong yon para maalala mong kumilos ng maayos. Tapos katahimikan. Pinahinto ni Helen ang recording. Kumakabog ang puso niya sa kanyang tenga. Binawi niya ang tape, pinatugtog ulit. Pwede kang matulog sa sahig ngayong gabi. Siya, kinuha niya ang ballpen at nagsimulang magsulat ng mabilis. Huwebes 6:52 ng umaga. Recording mula sa 203, 6:54 ng umaga. Narinig ang boses ng babae na pinaniniwalaang si Stephanie. Sinabihan ang bata na matulog sa sahig bilang parusa. Malamig ang tono. Hindi malinaw kung hindi siya magulang. May kalabog na parang may nahulog o naihagis na bagay. May emosyonal na reaksyon, kumpirmasyon, takot, kailangan ng susunod na hakbang. Muling tumingin si Helen sa bahay ng Greer. Bahagyang nakabukas ang mga blinds, sapat lang para may pumasok na liwanag. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang pinakamaliit na bahagi, mga marka sa ilalim ng bintana. Parang maliit na printa ng kamay iyon, malabo at bahagyang natabunan. Pero doon, kumulog ang tiyan niya. Alam niyang hindi lang ito galing sa imahinasyon niya. Lumiko siya papunta sa kanyang kwaderno at nagsulat ng isa pang linya gamit ang kamay na hindi nanginginig. Naniniwala ako sa kanila kahit walang ibang naniniwala. Nagsimulang manatili si Helen na nakasuot ng kanyang guwantes sa hardin ng mas matagal kaysa dati. Dati, tinatanggal niya ito pagkatapos maputol ang mga rosas o maayos ang lupa, pero ngayon, suot pa rin niya ito hanggang sa paglubog ng araw. Nakakatulong ito sa kanya. Palusot lang para magtagal sa tabi ng bakod, para makinig ng hindi halatang nagtatanong. Ang mga guwantes ang naging sandata niya, ang paraan niya para manatili sa labas nang hindi mukhang nakikialam. Araw-araw, kukunin niya ang recorder. Gabi-gabi, ibabalik niya ito sa tabi ng mga hydrangea, minsan inilipat ng konti ang pwesto, palaging tinitingnan kung puno pa ang baterya, kung malinaw ang anggulo. Kadalasan, hangin lang, kuliglig, at mahinang ingay ng suburb ang maririnig sa mga recording. Pero bawat ilang araw,
may lumalabas na kakaiba. Parang mga piraso ng mas malaki at mas madilim na palaisipan. Isang recording ang nakakuha ng malamyos na hikbi, may ritmo at pagod na pagod. Para bang natutunan ng bata na umiyak ng walang tunog. May isa pang narinig, ang kalansing ng metal na kandado. Sinundan ng mga yapak na lumalayo sa mga sirasirang sahig. Tapos may boses. Lalaki naman ngayon, mababa at pagod. Huwag mo siyang pilitin ng ganun. Gawin mo na lang ang sinasabi niya. Pinanood ni M. Helen, yan ang paulit-ulit. Halos isang dose, isang lalaki. Hanggang sa puntong iyon, akala niya ay si Stephanie lang at ang mga bata ang nandyan. Pero, yun pala. Boses, mas matanda kaysa kay Liam, parang sumuko na para maging kapitbahay. Bago ito. Nagbigay ito ng panibagong antas ng hindi kilala. Gumawa siya ng bagong pahina sa kwaderno. Na-record ang boses ng lalaking hindi kilala. Posibleng matandang lalaki o anak na teenager. Walang ibang nakitang pumapasok o lumalabas ng bahay maliban kay Stephanie at mga bata. Teorya. Posibleng kamag-anak na nakatira sa loob. Nakatira sa basement. Tunong talo. Kaugnay kay M. Akala niya si Emily. Yung salitang basement ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Hindi pa niya ito nakita, hindi pa niya nakumpirma na meron nga, pero sobrang daming bagay ang patungo pababa. Yung mga recordings. Mga boses na bumaba ang tono, yung pagkagulat ni Liam nung pinapadyak ni Stephanie yung sahig sa taas niya. Napansin ni Helen na paikot-ikot siya sa kusina, hawak ang tasa, lagi ring abot kamay ang kanyang notebook. Halos hindi na siya nanonood ng TV. Naging mekanikal na lang ang pagluluto niya. Ang hardin lang ang talagang inaalagaan niya ng todo kasi kahit hindi niya maprotektahan yung dalawang natatakot na bata, siguro kaya niyang siguraduhin na hindi malanta yung mga Snapdragon niya. 3 gabi matapos ma-record yung misteryosong boses, nakaupo siya sa porch niya sa ilalim ng ang malabong liwanag mula sa ilaw sa taas. Ang hangin ay puno ng init ng tagsibol. Sa di kalayuan, may nag-iihaw ng hamburger. Ang amoy ay nagpapaalala sa kanya ng mga school fundraiser, ng mga softball games ni Melissa, ng mga taon na parang buhay ng ibang tao na ngayon. Tapos narinig niya iyon, hindi mula sa recorder, kundi mula mismo sa bahay. Isang malakas na tunog na parang may tumagilid na muebles, o may bumagsak na mabigat na pinto, kasunod ng katahimikan, tapos marahang pag-iyak. Tumayo si Helen, kumilos ang katawan niya bago pa man makaabot ang isip niya. Tumawid siya sa damuhan, huminto halos sa harap sa driveway ng mga Greer. Hindi gumalaw ang mga kurtina. Walang ilaw na sumindi, pero totoo ang narinig niyang tunog. Sigurado siya diyan. Pero hindi niya kayang lumampas sa di nakikitang linya ng pagiging mapagmalasakit na kapitbahay at paglabag sa teritoryo nila. Kaya lumiko siya at dahan-dahang naglakad pa uwi, tumitibok ang puso niya na parang kampanang nagbababala. Kinabukasan ng umaga, naghurno si Helen ng tinapay. Sabado iyon at kailangan niyang may gawin ang mga kamay niya. Ang paulit-ulit na galaw, halo, masahin, tiklupin, hayaang umalsa, ang tumutulong sa kanya para makapag-focus. Napatingin siya sa nakaayos ang recorder sa ibabaw ng counter, nakaantabay na mapatugtog. Hindi pa niya ito napapakinggan. Tumunog ang timer ng oven. Amoy rosemary at init ang kitchen. Hinila niya palabas ang tinapay, inilagay sa cooling rack, tapos kinuha na ang recorder. Pinindot niya ang play. Mas malakas ang hangin, may dumaan na track, at may tunog ng kulisap malapit sa mikropono. Tapos 3:14 ng madaling araw. Bumukas ang pinto, umungol ang mga bisagra, tapos mga yabag, tapos ang boses ng bata. Mabubuti ako. Pangako di na ako tatanong ulit. Mahigpit na humawak si Helen sa gilid ng counter. Sumagot si Stephanie. Patag at malamig. Mananatili ka roon hanggang makalimutan mong magsinungaling. Tapos narinig ang malinaw na tunog ng kandado na kumuklik. Pinahinto ni Helen ang recording at tinakpan ang bibig gamit ang kamay. Bahagyang nanginginig ang recorder sa kanyang hawak. Hindi na ito kutob o pakiramdam. Totoo na ito. Inabot niya ang telepono pero nag-alinlangan ang mga daliri. Hindi siya pinaniwalaan ng CPS noong una. Paniniwalaan kaya nila ngayon? Sapat na ba ito?
Darating ba sila bago mangyari ang hindi na maibabalik? Hindi siya tumawag. Hindi pa. Sa halip, nilakad niya ang kanyang mesa, kinuha ang isang Manila envelope, at sinimulang ayusin ang lahat. Ang kanyang mga tala, ang mga audio file na kinopya sa USB drive, mga petsa, at oras na maingat na naitala. Nilagyan niya ito ng label na kaso Greer Residence, 1140 Maplewood. Inilagay niya ito sa sulok ng kanyang mesa parang isang selyadong pangako. Tapos naghintay siya. Nasa mesa niya ang envelope ng buong 2 araw bago nagdesisyon si Helen na gawin ang isang bagay dito. Hindi dahil nag-aatubili, kundi dahil sa estratehiya. Gusto niyang siguraduhin na kasama lahat ng kailangan. Bawat tala may petsa, bawat oras tinsek, bawat audio pinatunayan. Ito ang pinakaayos na kaso na naipon niya, kahit hindi pa siya nakapagtrabaho sa pulis. Lunes ng umaga, pagkatapos ng gabing walang tulog at 3 tasa ng mapait na kape, inilagay niya ang sobre sa canvas bag niya at lumabas ng bahay. Pagkalayo ng kalahati ng kalye, nakasalubong niya si Ginoong Grant, kapitbahay niya na 3 bahay ang layo. Dinidiligan nito ang mga piyani, naka-socks na may sandalyas, at may suot na mariner's cap na sobrang luma na halos di na matukoy. "Morning, Helen," masigla niyang bati. Tumango siya. "Good morning, Thomas." Tumingin siya sa bag niya. "May inaayos ka ba?" Nag-atubili siya habang naglalapag ng gamit. Iniliko niya ang ulo. "Nag-aalala ka pa rin ba sa mga kapitbahay diyan?" Napakatigas ng balikat ni Helen. Yumuko si Ginoong Grant sa kanyang pangdilig. "Tingnan mo, hindi ko sinasabing mali ka, pero ayos naman sila sa tingin ko. Malinis ang bahay, hindi nagwawala ang mga bata. Mas maganda pa yun kumpara sa kalahati ng mga kapitbahay natin." Madaming nakablock ngayon. Pinilit ni Helen ng ngumiti. Hindi palaging magandang bagay kapag tahimik ang mga bata. Siguro nga. Or baka hindi ka lang sanay sa henerasyong ito. Lahat sila palagi nakatutok sa mga screen ngayon. Alam mo yon, mahirap makinig sa bata kapag naka-earbud siya. Napasabay siya ng bahagyang pag-angat ng mga balikat, tapos nagpatuloy sa paglakad. Naiwan sa kanya ang kakaibang sama ng loob dahil sa usapan. Pagdating niya sa maliit na opisina ng CPS sa gilid ng bayan, kumalabog ang tiyan niya. Bata pa ang receptionist. Halos kasing edad lang ni Melissa nung umalis siya. Kolehiya. Magalang siyang bumati kay Helen, tinanggap ang sobre, at tiniyak na may susunod na hakbang. Gusto sanang tanungin ni Helen kung kailan bukas ba sa susunod na linggo, bago o pagkatapos magkaroon ng panibagong pasa. Pero hindi siya nagtanong. Tumango na lang siya, nagpasalamat, at umalis. Nang gabing yon, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, mahigpit ang pagkakakrus ng mga braso, napansin niyang gumalaw ang kurtina sa bintana sa taas ng bahay ng mga Greer. Si Emily talaga, palaging nakamasid. Isang maliit na mukha sa likod ng salamin, walang ekspresyon, puro tingin lang. Itinaas ni Helen ang kamay niya sa isang tahimik na alon. Hindi gumalaw si Emily. Bumalik sa dati ang kurtina. Matagal na umupo si Helen sa katahimikang iyon. Pinalitan ng mas mabigat na pakiramdam ang bigat ng sobre. Pagdududa. Baka tama si Ginoong Grant. Baka mga bagay lang ang nakikita niya na wala naman talaga. Baka siya ang nagpapalagay, naghahanap ng multo sa mga lugar na hindi naman nila kinabibilangan. Pero hindi. Naalala niya ang mga recording, ang boses, ang pag-click ng kandado, ang bulong ni Liam. Naalala niya ang katahimikan na sumusunod sa kanyang ama sa buong bahay parang usok ng sigarilyo. Usok. Yung paraan kung paano umatras si Mateo sa tunog ng mga yapak, yung sinabi ng nanay niya minsan, tahimik lang. Mas mabuti raw na tahimik lang kami lahat. Yun ang pamana na nakuha niya. Ang paniniwala na hindi sapat ang makita lang, na kung walang ibang makakita, parang wala rin. Tumingin ulit si Helen papunta sa bahay ni Greer at nangako sa sarili. Kahit siya lang ang nakatingin, babantayan niya. Kinabukasan, may kumatok sa pinto niya. Si Melissa iyon. Nakatayo ang anak niya. Nandyan siya, hawak ang maleta, nakasariwang blouse at sapatos na sobrang linis
para sa alikabok sa daanan ni Helen. Kumurap si Helen. "Melissa, may ilang araw akong bakasyon," sabi ng anak niya habang pumapasok nang hindi na hinihintay ang imbitasyon. "Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko." Isinara ni Helen ang pinto. "Abala lang ako." Binitawan ni Melissa ang bag sa tabi ng sofa. "Narinig ko kay Tita Rita. Sabi niya, sobrang inaalala mo na yung mga kapitbahay kaya pinagmamasdan mo sila." Namula si Helen. "Hindi ako naniniktik. Nagmamasid lang ako." Nakataob ang mga braso ni Melissa. "Nanay, mali sila, Melissa. Yung mga bata. Hindi mo naman sila kilala. Nakikita ko ang takot kapag nandyan yon," sabi ni Helen ng matalim. "At alam ko rin ang katahimikan. At alam ko kung ano ang ibig sabihin kapag tumigil sa ingay ang isang bata." Huminga ng malalim si Melissa, hinahaplos ang kanyang mga tinik. "Hindi ito Brooklyn noong 1969. Hindi mo pwedeng ipasa ang nakaraan mo sa ibang tao." Hindi sumagot si Helen. "Pakiusap," dagdag ni Melissa. "Tigilan mo na ang pag-record sa kanila. Tigilan mo na ang pag-uulat tungkol sa kanila. Mahahabulan ka ng kaso o mas masama pa, mas masisira mo pa ang mga batang yon kaysa makatulong." Lumingon si Helen sa bintana. Ang nakakasira sa bata ay ang pagpapanggap na ayos lang sila kahit hindi naman talaga. Dito nagtapos ang usapan. Nanatili si Melissa ng 2 gabi. Nagsaing siya ng pie, nilinis ang balkonahe, hindi na binanggit ulit ang tungkol sa mga Greer, pero bago siya umalis, sinabi niya ang huling bagay. "Mahal kita, nanay, pero sa tingin ko naghahanap ka lang ng bagay na aayusin at baka hindi ito para sa'yo na ayusin." Hindi sumagot si Helen, pero nung gabing iyon, nang muling ipwesto niya ang recorder sa likod ng mga hydrangea, hindi na kumilos ang mga kamay niya. Yumugyog siya. Hindi siya nagtangkang ayusin ng kahit ano. Nakikinig lang siya. Yun ang sobre na nagbago ng lahat. Hindi yung isa na ibinigay ni Helen sa Child Protective Services. Yung Manila folder na maayos na may mga ebidensya, sistematikong inayos at may label. Hindi, yung sobre na yon ay opisyal, alinsunod sa proseso, inaasahan. Pero yung isa, iba yon. Dumating yun isang Miyerkules ng umaga, naipit sa pagitan ng mga kalat na sulat sa mailbox ni Helen. Halos hindi niya mapansin. Maliit yung sobre, payak lang, yung tipong parang mga gamit pang eskwela na mabibili sa murang tindahan. Walang return address, walang selyo. Ang pangalan niya lang na nakasulat sa lapis sa harap, paiba-iba at medyo kuripot ang sulat. Nakatayo si Helen sa harap ng bahay, hindi makagalaw, habang sumisilay ang umaga sa kanyang mga balikat at bigat sa kamay niya ang papel na parang pinakamabigat na hawak niya kailanman. Dahan-dahan niya itong dinala sa loob na para bang baka mabutas at may lalabas na bagay na napakasagrado para pangalanan. Sa mesa ng kusina, binuksan niya ito. Sa loob, isang piraso lang ng malapad na papel sa notebook na nakatiklop sa 4. Nang buksan niya ito, naipit ang hininga niya. Ang sulat kamay ay hindi pantay. May ilang letra na nakabaliktad. Iba naman ay deformed. Kamay ng bata. Tahimik na pakiusap. Nakakulong na naman siya sa dilim. Sabi niya, kapag nagsalita siya, habang buhay na to, palakas ang ubo niya. Pakiusap, tulungan niyo siya. Walang pirma, pero hindi naman kailangan. Nakilala ni Helen ang mga paikot na letra ng E, ang mabigat na galaw ng dulo ng lapis. Si Emily yon. Nilapit niya ang kamay sa bibig niya. Simple lang ang mga salita sa papel, halos parang isinulat ng bata, pero sobrang lakas ng mensahe. Wala nang iba, mas maraming kalabuan. Hindi na niya kailangang magduda kung sobra-sobra ba ang reaksyon niya, o nag-iisip lang, nagpiproject. Ito ay kumpirmasyon mismo sa boses ng bata. At may nawasak sa dibdib ni Helen. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Kumilos siya ng kusa. Pinantay niya ang papel sa mesa, tapos kinuha ang phone at kinuhanan ng litrato mula sa 3 anggulo. Pinilipit niya ulit ang sulat at ipinasok sa parehong Manila folder na inihanda niya ilang araw na ang nakalipas, pinipisil, para parang iselyo ang lakas nito sa loob. Tapos siya ay, binuksan niya ang kanyang notebook. Miyerkules, 9:04 ng umaga, may natagpo ang sobre sa mailbox. Mula sa pagsusulat ng bata, mukhang nasa panganib siya. Nakakulong ulit sa madilim, palaging umuubo,
pakiusap, tulungan. Pinaniniwalaang si Emily ang may sulat, mga 9 na taong gulang. Tila si Liam ang nakakulong at posibleng may sakit. Kailangan ng agarang aksyon. Isinulat niya ang huling linya nang malalakas ang kamay. Hindi na ito obserbasyon, krisis na ito. Nanginig ang mga daliri ni Helen habang inaabot ang kanyang telepono. Hindi siya tumawag sa CPS ngayon. Tinawagan niya si Aaron. Detective Aaron. Si Delaney, pamangkin niya sa kapatid niyang babae, matiyaga siya, praktikal. Hindi siya yung tipo na nagpapadrama. Hindi pa siya tumawag kay Helen dati. Hindi dahil hindi siya pinagkakatiwalaan, kundi dahil alam niyang kikilos siya agad. At kapag napunta na sa mga awtoridad, wala nang balikan pa. Tumunog ang telepono 1 beses, 2 beses, tapos siya ang sumagot. At Helen, may natanggap akong sulat, sabi niya. Galing sa babae si Emily. Bigla nagbago ang tono ng boses niya. Kwento mo lahat. Sinabi niya lahat ng detalye. Yung sobre, yung mga salita, yung ubo. Si Aaron. Hindi siya pinutol. Nang matapos siya, nagkaroon ng saglit na katahimikan. Tapos sinabi niya, pupunta ako doon. Kumilat si Helen. Hindi mo naman kailangang pumunta. Kailangan ko, sabi niya ng matatag. Manatili ka lang sa bahay. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Isinara niya ang tawag at ibinaba ang telepono sa mesa. Ang bahay niya ay parang napakatahimik. Ang ref ay tahimik na humuhuni sa background. Sa labas, may isang ibon na tumilaok, tapos tumahimik. Tumayo si Helen at naglakad-lakad. Tiningnan niya ang bintana. Mukhang hindi nagbago ang bahay ng Greer. Nakasara ang mga kurtina at maayos ang damuhan. Malinis, tila normal lang. Pero ngayon, nakikita na niya kung ano talagan yon, isang maingat na pinlano na katahimikan, parang balat lang, isang kuta na nagtatago ng isang kakilakilabot na bagay sa loob. Naalala niya si Emily na palihim na lumabas bago sumikat ang araw. Mga daliring kumakapit sa isang sobre na masyadong mahaba para maging komportable. Naglalakad sa damuhan na walang sapin sa paa, abot sa mailbox ni Helen gamit ang nanginginig na mga kamay. Hindi mawawala sa isip niya ang imaheng yon habang buhay. Nang dumating si Aaron, hindi siya naka-uniforme. Naka-jeans siya at isang charcoal na sweater, may badge na nakakabit. Sa kanyang sinturon, yung klase ng presensya na hindi sigaw ng awtoridad, pero mahinhing nagpapakita ng kontrol. Niyakap niya siya ng sandali, tapos umupo sa mesa at binuksan ang liham. Napikit ang panga niya. Sabi niya ng mahina, "Tama na to. Tama na para saan? Para makilos na tayo. Totoo na." Huminga si Helen ng malalim. Hindi niya namalayan na hinihinto niya pala ang hininga. Tumingin si Aaron sa kanya. "Mas marami ka nang nagawa kaysa karamihan, Helen. Nakinig ka. Kumilos ka. Ngayon tayo naman ang panahon." Tumango siya, sobrang higpit ng kanyang lalamunan, kaya di makapagsalita. Pinagsama niya ang mga ebidensya, maingat niyang inilagay ang sulat pabalik sa folder. "Kailangan kong tumawag ng ilang tao, makipag-ugnayan sa CPS, pero inuuna na namin ito. Hindi na pwedeng maghintay pa." Sa wakas, nahanap ni Helen ang kanyang tinig. "May sakit siya, Aaron. Baka malala talaga ang sakit niya." "Alam ko." Bago siya umalis, muling tumingin siya kay Helen. "Tama ang ginawa mo." Hindi sumagot si Helen. Pero nang magsara ang pinto sa likuran niya, yumuko siya dito, namumugto ang mga mata, at bulong sa sarili. Sana sakto pa. Ang paligid ay parang masyadong tahimik, masyadong maayos para sa nangyayari. Parang malapit ng mangyari. Nakaupo si Helen sa tabi ng bintana sa kusina niya, nakabukas ang luma niyang notebook sa tabi niya. Bukas ang panulat, pero hindi pa nahahawakan. Wala na ang Manila folder, hawak na ni Aaron, at dumadaan na sa mga proseso ng agarang aksyon na ipinangako niya. Pero kahit na sinigurado siya ni Aaron, nanginginig pa rin siya because mukhang normal pa rin ang lahat sa labas, sobra pang normal. Yung bahay nila Greer, na may maayos na mga tanim at mga paso na may bulaklak, tahimik na nakatayo sa kabilang bakod, parang walang kahina-hinala. Nakasarado pa rin ang mga kurtina at tahimik ang porch. Kung hindi dahil sa alaala ng sulat, yung mga nakasulat na salita na nakaukit sa isip niya, baka napatanong si Helen sa sarili niya, pero naalala niya bawat linya. Ubo siya ng ubo,
sabi niya. Kapag nagsalita siya, parang walang katapusan. Pakiusap, tulungan mo siya. Unti-unting lumubog ang araw sa langit, nagpapahaba ng mga anino sa kanyang hardin. Medyo kumikislap ang mga rosas sa huling liwanag, pero halos hindi yon napansin ni Helen. Tiningnan niya ang orasan. 5 oras na mula nang umalis si Aaron. 5 oras na walang galaw. 5 oras ng paghihintay, tapos may mga ilaw ng sasakyan. 2 sasakyan, walang sirena, walang flashing lights, basta. 2 hindi markadong sasakyan ang pumunta sa cul-de-sac na parang mga bisita na darating sa hapunan. Bigla na lang tumayo si Helen, isang kotse ang huminto sa harap ng bahay ni Greer. Ang isa naman ay ilang bahay lang ang layo para hindi kahina-hinala. Mula sa unang sasakyan, nakilala niya ang silweta ni Aaron. Mula sa pangalawa, bumaba si Rebecca, may hawak na clipboard ng Child Protective Services, mukha niya ay hindi mabasa. 2 uniformadong pulis ang sumusunod sa kanila. Kasama si Officer Dana doon. Bata, matalim ang mata, matatag. Ang pangalawang pulis, hindi niya kilala. Hindi sila pumasok ng puwersa. Ganito ang sitwasyon. Ang pagbisitang formal para lang sa welfare check. Routine lang. Naging basa ang mga palad ni Helen. Nakamasid siya mula sa likod ng manipis na kurtina, bahagyang natatago. Kailangan tahimik dito sa bahaging ito. Kung makahagilap si Stephanie ng kahit anong kakaiba agad, baka itago niya ang mga bata o mas malala pa. Palihim na lumapit ang mga opisyal sa bahay ng mga Greer na si Aaron ay sumusunod lang sa kanila. Si Rebecca ang nauuna. Sa pintuan, kumatok siya ng 1 beses, 2 beses, at tumigil saglit. Tapos bumukas ang pinto. Lumabas si Stephanie na nakasiluwet sa mainit na liwanag ng hallway. Nakasuot siya ng simpleng damit, light sweater. Nakaayos ang buhok pabalik, ngiti na malapad, at tila bihasa na. Kahit mula sa kinaroroonan niya, ramdam na ni Helen ang pagsisimula ng palabas. Nagsalita si Rebecca, magalang, maingat ang mga salita, ipinakilala ang sarili, at ipinaliwanag ang dahilan ng pagbisita. Umiling si Stephanie, magkakahawak ang mga kamay niya sa harap na parang hawak ang isang magasin. Ina. Naku, sabi niya, medyo umangat ang boses para marinig ni Helen sa porch niya. Siyempre naman, kung tungkol ito sa sulat mula sa paaralan, napaliwanag ko na yon sa principal. May allergy si Liam sa alikabok. Ginagamot na namin yan, sabi pa ni Rebecca ng iba. Tumawa ng mahinahon si Stephanie. Oo naman, pasok kayo. Kakagawa ko lang ng zucchini bread. Paborito to ni Emily. Lumawak ang pinto. Iniwave niya sila papasok na para bang matagal na silang magkakaibigan. At ganun lang, nawala na sila. Umupo ulit si Helen, kumakabog ang puso. Naghintay siya ng 5 minuto, 10. Walang galaw, 15. Nakatuon pa rin ang mga mata niya sa bahay, umaasa, kahit na anong senyales, sigaw man lang, tumatakbong bata, kahit ano. Pero wala. Nang muling bumukas ang pinto, wala na ang araw. Lumabas si Rebecca. Sila ang unang lumabas, mukha ni Stephanie Dimagets, labi niya nakapikit na parang nagpipigil lang. Sumunod si Aaron, nakatindig na parang tense. Sandali pang nagtagal ang mga pulis, tapos lumabas na sila ng chill lang ang lakad. Nakatayo si Stephanie sa pintuan, nakangiti. Ngumiti pa rin siya, may sinabi na sobrang hina na hindi narinig ni Helen, tapos kumaway na parang nagbabanggit ng magandang gabi. Tumayo si Helen. Hindi, bulong niya. Bumalik si Aaron papunta sa kotse, kasama si Rebecca. Naghiwalay ang mga pulis, sumakay sa patrol cruiser. Nandun pa rin si Stephanie sa pintuan. Nagtagal ng kaunti, tapos dahan-dahan at maayos niyang isinara ang pinto sa likod niya. May mahinang click na tunog, parang hatol. Pakiramdam ni Helen, parang nawalan siya ng tiwala sa sarili. Lumayo siya sa bintana at naglakad papunta sa kusina, niyakap ang sarili niya. Napahinto siya ng sandali. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ano kaya ang nakita nila doon? Ano ang hindi niya napansin? Nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Aaron iyon, sumagot siya bago pa ito tumunog ulit. Ano nangyari? Matalino siya, sabi niya ng diretso. Masyadong matalino. Mahigpit na niyakap ni Helen ang counter. Walang panlabas na sugat.
Tahimik lang ang mga bata. Magalang. Nakasuot si Liam ng sweater at sabi niya may sipon siya. Ang lugar ay sobrang linis, parang modelong bahay. Meron pa nga silang pekeng sugar cookies sa tray. Grabe, amoy cinnamon pa nga. Bumaba ang boses ni Helen, pero huminga ng malalim si Aaron. Alam ko. Pinaniniwalaan ko sila, pero hindi pwedeng kunin ng CPS ang mga bata kung walang matibay na ebidensya. Malinis ang records ni Stephanie. Walang reklamo. Walang kaso dati. Pumikit si Helen. Hindi sila okay doon sa loob. Alam ko, ulit niya. Pero perpekto ang pag-arte niya. At maliban kung isa sa mga bata, diretsong nagsalita sa harap ng caseworker, hindi sila gagawa niyan, dali-daling sabi ni Helen, nanginginig ang boses. Tinuruan ko silang huwag gawin yon. Tahimik si Aaron ng matagal. Buksan ko pa rin ang file. Pinansin ko na ang kaso. Babantayan namin siya. Pangako ko yan sa'yo. Halos mawala na ang boses ni Helen. Siya ay may sakit, Aaron. Alam ko. Pinutol niya ang tawag. Tumayo siya sa kusina niya kahit matagal ng tahimik. Humuhuni ang ref. Tumutulo ang gripo ng isang patak. Sa malayo, may aso na tumahol. Pero sa dibdib ni Helen, lamig lang ang naramdaman. Sila ay... Pumasok siya sa bahay na yon tapos umalis na naman. At sa loob ng magandang tahimik na kulungan na yon, may dalawang bata na nakikinig sa tunog ng tulong na dumating tapos umalis na naman. Dahan-dahang hinarap ni Helen ang kanyang notebook na bukas pa rin sa mesa. Tinapyas niya ang huling linya na sinulat niya. Hindi na ito obserbasyon. Krisis na ito. Sa ilalim nito, sumulat siya ng malaking letra. Hindi sapat ang sistema. Tapos nilagyan niya ng 2 bilog. Hindi natulog si Helen nung gabing yon. Sinubukan niya. Nakayuko sa ilalim ng kanyang kumot, may lavandang langis sa mga pulso. Ang malambot na ugong ng kanyang white noise machine ang pumupuno sa kwarto, pero ayaw pa rin siyang bitawan ng isip niya. Ang imahe ng pagsara ng pintuan ng Greer ay nanatili na parang suntok. Pinanood niya, yang pintuan buong araw, naniniwala, umaasa. At ngayon, alam na niya ang totoo. Mas matalino si Stephanie Greer kaysa sa sistema. Yung ngiti niya, yung mainit na palabas na parang cinnamon sugar. Isa lang yang costume, palabas para sa mga taong hindi marunong tumingin sa ilalim ng mga bagay. Para sa mga taong hindi pa nakakakita ng pasa na hugis kamay. Para sa mga taong hindi nakakaintindi. Ganito ang itsura ng kontrol sa pinakapangkaraniwang anyo nito. Pero nakita na ni Helen to dati. Minsan, sa isang mukha na mas maliit pa kay Liam, umupo siya sa kama, ang kumot na nakadikit sa pawis na paa niya. Parang mas mabigat kaysa dati ang mga anino sa kwarto niya, na para bang humihinga ng dahan-dahan. Dahan-dahang tumunog sa alaala niya ang boses ni Melissa. Napapansin mo palagi yung hindi napapansin ng iba, Mom. Sabi niyon habang nagkakape nung nakaraang Pasko. Ngumiti si Helen noon, proud sa pagiging mapanuri sa regalo niyang ganyang klase. Pananaw. Ngayon pakiramdam niya ay sinumpa siya nito. Naglakad siya sa kwarto ng nakayapak at binuksan ang kanyang aparador. Mula sa itaas na estante, kinuha niya ang isang maliit na itim na case. Sa loob nito ay ang digital audio recorder na ibinigay sa kanya ni Melissa 2 taon na ang nakalipas para sa kanyang kaarawan. Para sa mga video mo tungkol sa hardin, sabi ni Melissa. At para sa pag-narrate ng mga recipe mo, hindi pa nagamit ni Helen iyon. Pakiramdam niya masyadong teknikal, masyadong moderno. Pero ngayong gabi, may iba itong layunin. Maingat siyang gumalaw sa madilim na bahay, tahimik at eksakto, binubuksan, mga drawer, nag-iipon ng mga gamit, sariwang baterya, pangalawang SD card, isang lumang phone mount. Palihim siyang lumabas sa likod bahay, sa pintuan ng labahan, nakayapak, maingat. Malamig ang hangin na humahaplos sa kanyang balat. Ang mga rosas ay bahagyang nagliliwanag sa sikat ng buwan. Tahimik ang bahay ng Greer sa kabila ng bakod. Walang ilaw, walang galaw, isang kuta na nagpapanggap na tahanan. Umupo si Helen sa likod ng mga hydrangea na makapal ang tanim sa tabi ng bakod at maingat niyang inilagay ang recorder sa lupa sa ilalim ng isa sa mga palamuti niyang palaka. Ang bibig ng
Nakatuwad lang ng konti ang device papunta sa vented basement window na napansin niya ilang araw na ang nakalipas, kalahating natatakpan ng mga dahon ng ivy. Pinindot niya ito para umandar. Kumislap ang pulang ilaw ng isang beses, tapos nawala. Nagre-record. Sa loob ng bahay, gumawa si Helen ng tsaa. Hindi dahil gusto niya ng init, kundi dahil hindi tumitigil ang panginginig ng mga kamay niya. Hindi pa ito tapos. Hindi talaga tapos. At kung wala nang ibang magbabantay, siya na ang gagawa nun. Ang mga oras ay parang gumagala lang. Lumipas ang hating gabi. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakabalot sa cardigan, nakatutok ang mga mata sa anino. Sa bahay ng mga Grier, nakaupo ng tahimik ang katawan niya, pero ang isip niya ay nag-aalimpuyo. Inuulit-ulit ang bawat palatandaan, bawat salita, bawat kisap mata ng takot na nakita niya sa mga mata ng mga bata. Uubo kaya si Liam ngayon? Gising kaya siya, nag-iisa, nilalamig? Nasa basement ba siya ulit? Sinubukan niyang huwag isipin kung ano ang hitsura ng silid na iyon, pero nagtaksil ang kanyang alaala. Dahil minsan, matagal na ang nakalipas, nakita niya ang isang lugar na ganito. Ibang bahay, ibang lungsod, isang batang babae na nagngangalang Helen ang nagtago sa ilalim ng hagdan, pinipilit na huwag huminga ng malakas. Dahil lasing ang tatay niya, dahil iniwan ulit ng nanay niya na nakabukas ang pinto dahil ang katahimikan noon ay kaligtasan. Pero ngayon, ang katahimikan ay parang pagiging kasabwat. Mga bandang 2:30 ng madaling araw, narinig ni Helen, mahina. Halos hindi marinig, pero totoo, isang tunog mula sa kabila ng bakod. Tumigil siya, inilapit ang tenga sa bukas na bintana. May pumutok na pinto, tapos isang tinig na matalim, mababa, hindi malinaw, tapos ubo, matindi, basa, nilihim, hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. Kumapit ng mahigpit ang mga daliri ni Helen sa gilid ng bintana. Marami pang mga tinig na hindi malinaw kaysa may tunog na thud, hindi malakas, pero kitang-kita, parang may nahulog o nahila, o baka hindi niya pinatapos ang iniisip niya. Kinuha niya ang phone niya at nag-text kay Aaron. 2:33 a.m. Helen, narinig ko yung malakas na ubo. Basement level. May gising. Walang sagot. Nag-text uli siya. Helen, nakaplug na yung recorder. Kukuha tayo ng audio pag sikat ng araw. Wala pa rin sagot. Tinitigan niya ang screen ng 1 minuto pa, tapos tinurn over ang phone at nilapag na nakaharap pababa. Hindi na ito ang oras niya. Sa kanya na ito. Sa labas, gumalaw ang hangin. Nakaakyat ang mga halamang ivy sa bakod ng Grier. Gumagalaw ang mga dahon na parang mga bulong sa dilim. Inabot ni Helen ang kabilang bahagi ng kitchen table at binuksan ang kanyang notebook. Muling nagsimulang magsulat. Dumadaloy ang mga salita ng mabilis, walang patid. 2:31 a.m. Kumabog ang pinto. 2:32 a.m. Hindi malinaw ang boses. 2:33 a.m. Matagal na pag-ubo. Baka si Liam. Baka sa basement. 2:34 a.m. May tunog na kalabog. Tiningnan niya ang listahan, tapos doble niyang nilinaw ang huling linya. Hindi na ito pag-oobserba, surveillance na ito. Sa 3:07 a.m., gumalaw siya sa bahay na parang multo at naglagay ng pangalawang recorder. Yung isa ay malapit sa ang harapang taniman ng mga bulaklak na nakaharap sa harapang beranda ni Grier. Kung aalis si Stephanie ng bahay, malalaman ni Helen. Kung hihila niya ulit palabas ang isa sa mga bata, mahuhuli niya iyon. Hindi naman siya natutulog. Pagsapit ng 4 ng umaga, lumamig ang hangin. Tahimik pa rin ang kapitbahayan. Yumuko si Helen sa kanyang armchair na may kumot at pinanood ang dahan-dahang pagliwanag ng abot tanaw. Unti-unting nawawala ang dilim. Naghintay siya. Sa pagsikat ng araw, kukunin niya ang device. At kung naitala nito ang inaakala niyang naitala, hindi na niya kailangan ng permiso ng CPS. Sa susunod na pagkakataon, pupunta siya kay Aaron at hihingiin niyang gawin nila ang dapat ay nagawa na ilang araw na ang nakalipas dahil ang bulong ay naging sigaw na at hindi na si Helen makikinig lang sa gilid. Dumating ang umaga na mabigat at maputla. Isinuot ni Helen ang kanyang mga garden boots at tahimik na pumunta sa likod bahay. Tinatabingan ng hamog ang mga petals ng kanyang mga rosas na parang maliliit na pasa at ang damo
ay bumubulong sa ilalim ng kanyang mga paa. Tahimik pa rin ang kapitbahayan sa ilalim ng ilusyon nito. Mga damuhan ay maayos ang gupit. May huni ng mga ibon sa hangin. Lahat ay mukhang normal, pero ang normal ay hindi nangangahulugang ligtas. Kumukuha siya ng recorder sa likod ng mga hydrangea. Medyo malamig at basa-basa dahil sa hangin ng gabi ang plastic casing. Hinawakan niya ito ng maingat gamit ang dalawang kamay, parang gawa sa salamin. Pagbalik sa loob, ikinabit niya ito sa laptop at binuksan ang audio file. Nakatutok ang mga daliri niya sa play button. Malalim na buntong hininga. Tapos pinindot niya. May static, tapos maririnig ang kaluskos ng mga dahon. Mahina ang tunog ng mga malayong sprinkler. Pagkatapos ay may mga yabag, dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumapit si Helen. Ang timestamp sa file ay 2:31 ng madaling araw. Isang boses, mababa at matalim, ang narinig. Naka-in, malabong marinig. Tapos ubo, hindi lang isang beses, matindi at magaspang na kalansing. Nahinto ang hininga ng bata. Nagkaroon ng tigil, tapos may mabigat na kumakaluskos sa sahig. Kahoy sa konkreto, tapos isa pang kalabog. Nalamig ang mga kamay niya, may static pa. Tapos may ibang tunog, mas mahina, halos iyak. Tapos wala na. Tahimik na lang, hininga ng gabi na bumabalik sa kanya. Umupo si Helen, nakatitig sa screen. Hindi na ito hinala lang. Patunay na ito. Hindi na siya naghintay. Tinawagan niya si Aaron. Sumagot siya agad, ikalawang tawag. Helen, nakuha ko na. Flat ang boses niya, steady, yung pag-ubo, yung tunog ng bagsak. Maririnig mo yan, siya yan. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tapos, ipadala mo sa akin yung file. Gagawin ko. Pero Aaron, hindi na pwedeng maghintay to. Wala na akong pakialam sa protocols. May bata sa basement na, yan at hindi siya kakayanin pang 3 araw ng ganito. Papunta na ako, sabi ni Aaron. Ngayon din. Hindi, sagot ni Helen habang biglang tumayo. Sa estasyon na lang tayo magkita. Dadalhin ko lahat ng kailangan. 10 minuto ang lumipas, nandun na siya. Nakaayos na siya, nakaayos ang mga notes niya, recorder nasa bag, at yung pangalawang device na in-set up lang ilang oras ang nakalipas, nagre-record pa rin sa harap ng flower bed. Kinuha niya yon mamaya, pero nung tumapak siya sa porch, may pumigil sa kanya, may gumalaw. May maliit na anyo na mabilis na tumakbo sa damuhan. Si Ava, naka-thin leggings at sobrang laking hoodie na lampas pa, sa mga kamay niya ang manggas. Kumilos siya parang anino, mabilis pero maingat, at yumuko sa tabi ng mailbox ni Helen bago tumingala. Nagkatinginan sila. Hindi nagsalita si Ava. Basta kinuha niya sa bulsa ng kanyang hoodie ang nakatiklop na papel at ipinasok sa kahon. Tapos tumakbo siya, hindi pabalik sa bahay, kundi papunta sa likod bahay na nawala na sa likod ng side gate bago pa man makapagsalita si Helen. Kumakabog ang puso ni Helen habang bumaba siya sa porch at binuksan ang mailbox. Kulubot ang sulat, may mantsa sa ilang bahagi. Gamit ang lapis, sulat ng bata. Sabi niya, hindi siya lalabas ngayon, nilalak niya ang kadena. Pakiusap, tulungan mo kami. Pakiusap. Pinindot ni Helen ang papel sa kanyang dibdib. Nanginig ito. Mga kamay, ito na ang pangalawang tala, ang pangalawang tahimik na sigaw. Ngayon, walang palya. 30 minuto ang lumipas, pumasok si Helen sa side entrance ng precinct. Hawak ang kanyang Manila envelope na parang sandata. Sinalubong siya ni Aaron sa loob ng hallway. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Unang iniabot niya kay Aaron ang tala, saka ang recorder, tapos ang kanyang journal. Mabilis niyang binasa, napikit ang mga mata habang pinapagin ang mga pahina. Eto na to, bulong niya. Alam ko. Sabi mo may pangalawang device. Nagre-record na ngayon, sabi ni Helen, nakaharap. Sa harap na porch. Kung may sasabihin siya, kung aalis siya, kukuha ako ng judge, sagot ni Aaron habang tinatawagan na ang telepono niya. I-flag natin tong emergency extraction ngayon. Tumango siya, ramdam ang adrenaline sa katawan niya na parang kuryente. May boses sa likod nila na nagsabi, anong nangyayari? Si Officer Dana yon. Iniabot ni Aaron ang sulat sa kanya.
Binasa niya ito ng tahimik, tapos tiningnan siya ng bahagya, maputla ang mukha. Siya ba ang sumulat nito? Tumango si Helen. Iniwan niya ito sa mailbox ko, mga 20 minuto ang nakalipas. Napikit ng mahigpit si Dana. Kumuha ka ng warrant. Papasok ako. Kalahati na si Aaron sa paglakad sa hallway. Makukuha natin to sa loob ng 1 oras. Ihanda mo na ang gamit mo. Lumingon siya kay Helen. Tama ang ginawa mo. Hindi ko ginawa yon para dyan. Alam ko. Nagdalawang isip siya tapos inilagay ang kamay niya sa balikat ni Helen. Ilalabas natin sila ngayon. Pangako yan. Tumango si Helen. Pero hindi bumagal ang tibok ng puso niya kasi ang pangako, salita lang yan hanggat may hindi pa nagbubukas ng pinto at hindi pa inilalabas si Liam mula sa dilim. Nag-iba ang hangin bandang 5:00 ng hapon. Isang walang marka na sedan ang tahimik na huminto sa gilid ng kalsada sa labas ng tahanan ng Greer. May isang itim na SUV na sumunod, pumasok sa driveway ni Helen. Nasa porch na siya, mahigpit ang hawak sa ceramic na tasa gamit ang 2 kamay. Puso niya'y tumitibok sabay ng bawat segundo. Unang bumaba si Detective Aaron Delaney, naka-civilian na damit, pero ramdam ang bigat ng autoridad sa bawat hakbang niya. Sumunod si Officer Dana, naka-badge na nakakabit sa belt. At mula sa likod ng sedan, sumama si Rebecca Vaughn, isang CPS worker, nakaboto ng coat niya hanggang taas kahit na mainit na gabi ng Agosto. Hindi nila kinausap si Helen nang dumaan sila pero isang beses lang tiningnan siya ni Aaron at tumango na parang nagsasabing, "Ngayon na." Hindi gumalaw si Helen. Hindi niya kaya. Nanlaki ang kanyang tuhod sa pagkakaupo at mahina ang kanyang hininga dahil sa takot sa mga mangyayari. Pinanood niya ang 3 na umaakyat sa mga baitang ng pintuan, mabigat ang mga yapak sa pininturang kahoy. Inaayos ni Rebecca ang kanyang clipboard. Pinindot ni Dana ang doorbell. Kumalat ang tunog sa loob, malakas at masyadong masigla para sa gabi. Tahimik, tapos mga yapak. Bumukas ng bahagya ang pinto. Nakatayo si Stephanie Greer sa likod nito. May pastel na kardigan na nakalagay sa balikat. Ang mga labi niya ay nakapipiit sa manipis ng ngiti. "Mga opisyal," sabi niya. "Paano ko kayo matutulungan?" "Gangster Greer," panimula ni Rebecca kalmado pero matatag ang boses. "Dito kami para mag-welfare check sa mga bata, sina Emily at Liam Greer." Kumilat si Stephanie, tapos natawa. "Sobrang taas. Sobrang talas. Ulitin mo. Kayo lang kahapon dito. Wala namang nakita yung huli. Hindi ito follow-up." Sabi ni Aaron, "Bagong report ito. Maraming saksi, bagong ebidensya. Kailangan nating makita ang mga bata ngayon din." Tinitigan ni Helen mula sa kabila ng kalye. Humihip ang hangin, ginagalaw ang mga sanga ng maple sa ibabaw niya. May grupo ng mga bata sa kanto na dumaan sakay ng bisikleta. Ang mga boses nila unti-unting nawala na parang mga alingaw-ngaw mula sa ibang mundo. Pero dito, parang tumigil ang oras. Bumaba ang boses ni Stephanie. "Natutulog na sila." "5:00 na," sagot ni Dana. "Matagal na silang pagod at ayoko na silang istorbohin mo." Tapos bigla, may sumigaw sa loob ng bahay. Hindi malakas, hindi din matagal, pero matindi. Tapos, bigla na lang bumukas ang pintuan sa likod ni Stephanie at si Ava ay tumakbo na parang bala, walang suot na sapatos, ang mga buhok niya nagulo-gulo na parang bandila ng takot. Nandun pa siya sa baba, iyak niya. "Kailangan mo siyang ilabas," sabi niya tapos na siya sa kanya. "Pakiusap." Nilapitan ni Stephanie si Ava para hawakan siya pero mabilis na sumalubong si Dana, protektang pumagitna at itulak ang babae gamit ang kanyang braso. "Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka." Lumuhod si Rebecca, niyayakap si Ava habang nanginginig ito. Kumilos si Aaron. Napalampas nila pareho papunta sa hallway. Nakatahimik si Helen, nahulog ang kanyang tasa sa railing ng porch, nakalimutan na. Bukas na ang pinto ngayon, pati na rin ang lahat ng iba pa. Sa loob ng bahay, sinundan ni Dana si Aaron habang mabilis siyang naglakad pababa ng hallway papunta sa kusina. Huminto siya sandali, nag-scan ng mga mata. Napansin niya ang isang side door na kulay beige na may bronze na deadbolt at chain. Nakalock ito. Siyempre, nakalock. Dito, napabuntong hininga si Ava, nagturo.
Diyan nga. Lumapit si Dana sa pinto. Sinubukan niya ang knob. Nakalock. Susi? Tanong niya kay Aaron. Tinanong. Nasa drawer sa tabi ng kalan, mabilis na sabi ni Ava, nanginginig ang boses. Binunot ni Dana ang drawer. Mga junk mail, rubber bands, pang-file ng kuko. At nandoon, isang maliit na brass na susi. Ipinasok niya ito sa kandado at kumatok ang pinto nang bumukas. Bumungad sa kanila ang amoy ng lumang hangin, basa, may amag at mas masahol pa. Kumiriring ang hagdan habang pababa sila, ang liwanag ng flashlight sumisiklab sa dilim. Nakatayo si Helen na parang nagyayelo, pinapanood ang mga pulis na pumapasok sa bahay sa tabi. Nakabalot pa rin si Ava sa mga braso ni Rebecca, ang hininga niya pa rin mababaw, nakalubog ang mukha sa jacket ng babae. Sa loob ng basement, si Aaron ang unang nakaabot sa ibabang baitang. Malamig ang semento sa ilalim ng kanyang sapatos. Walang ilaw. Nakapako ang mga panyo sa bintana, pero hindi bakante ang kwarto. May kutsyon sa isang sulok, patag at marumi. Isang nakatungtong na kahon, ang may walang lamang plastik na mangkok nakayuko sa pader, halos di makita sa liwanag ng flashlight ni Dana. Liam, mahinang sabi ni Aaron. Nakaknelyo. Hindi kumibo ang batang lalaki. Hindi gumalaw. Nakahiga siya sa gilid, nakayakap sa mga tuhod, nakatingin sa sulok na parang bahagi siya ng pader. Maputla ang balat niya, magulo ang buhok. Nang magsalita siya, parang bulalang ang tinig. Huwag mong buksan ang pinto. Ayos lang yan, sabi ni Aaron. Ligtas ka na ngayon. Huwag mong buksan ang pinto. Paulit-ulit na sinabi ni Liam. Malaki ang mga mata pero walang focus. Lumuhod si Dana sa tabi ni Aaron. Hey sweetie, bulong niya. Kami ang pulis. Nandito kami para tumulong. Dahan-dahang kumurap si Liam, namutla ang mga labi niya habang sinubukan niyang magsalita. Ayos lang ba si Ava? Sabi ni Aaron, ligtas siya. Nakuha mo ang tulong para sa'yo. Nanginig sandali ang mga balikat ni Liam. Tapos huminga siya ng malalim at nagsimulang umiyak. Sa itaas, tumawag si Officer Dana ng mga paramedic habang maingat na tinulungan ni Rebecca si Ava na makaupo sa porch. Bumaba si Helen nang hindi na iniisip pa. Bumukas ang kanyang mga bisig, mas malakas ang instinct kaysa takot. Dumiretso si Ava sa kanya. Amoy alikabok at luma na fabric softener siya. Dinikit ni Helen ang kanyang pisngi sa sentido ng ulo ng bata. Ang galing mo, bumulong siya. Ang tapang mo. Dumating ang ambulansya 4 na minuto pagkatapos. Pumasok ang 2 EMT na may dalang stretcher. 10 minuto pagkatapos noon, lumabas si Liam, nakabalot sa thermal blanket. Medyo nalilito ang mga mata pero nakatingin pa rin. Kusang inabot niya ang kamay habang dinadala pababa ng hagdan at si Helen, nanginginig, parang walang laman ang dibdib at labis ang inabot na emosyon, ang lumapit. Nakita niya si Helen, huminto sandali, tapos bumulong. Naniniwala ka sa akin. Tumango si Helen, hindi makapagsalita. Kasi oo, naniwala siya. At ngayon sa wakas, kailangan na ring maniwala ang buong mundo sa kanya. Nakakadena na si Stephanie Greer bago pa man lumubog ang araw sa ilalim ng bubong. Hindi siya sumigaw ngayon. Hindi siya umiyak nang hingi ng awa o sinisi ang isang hindi nakikitang panganib. Wala nang drama ngayon, tahimik lang, matindi at malamig na katahimikan. Habang dinadala ni Officer Dana pababa si Helen sa hagdang ng porch at sinuot sa likod ng cruiser, nakatayo si Helen sa tabi ni Ava at Liam, na ngayon ay nakabalot sa magkaparehong emergency blanket. Nakahilig ang ulo ng bata sa balikat ng kapatid niyang babae, kalahating nakapikit ang mga mata pero sinusubaybayan pa rin ang bawat kilos sa paligid nila. Mahigpit na hawak ni Ava ang kamay niya na para bang natatakot siya. Baka mawala ulit siya kung pakakawalan niya. Dinilaan ni Rebecca ang braso ni Helen para kumalma. Pareho silang stable. Sinuri ng mga paramediko ang mga vital signs. Dadalhin namin sila sa ospital para sa full check-up pero walang agarang emergency. Tumango si Helen kahit sobrang tili ng tenga niya kaya hirap siyang makinig ng maayos. Ang mundo parang malayo, para siyang nasa ilalim ng tubig.
Malabo ang mga mukha, kumikislap ang mga ilaw, at ang mga boses ay paunti-unting nawawala. Lahat maliban sa mga bata. Lahat maliban sa maliliit nilang kamay, sa pagod nilang katawan, sa paraan ng paghinga ni Liam. Sa tuwing sinasabi ng iba sa kanya na siya, parang safe siya, na parang sinusubukang paniwalaan yon. Gusto mo bang sumama sa amin papuntang ER? Mahinahong tanong ni Rebecca. Bumuka ang bibig ni Helen pero agad niyang isinara tapos muling binuksan. Oo, please. Hindi na siya nagdalawang isip. Maliwanag pero tahimik ang likod ng ambulansya. Umupo si Ava sa may bench na may padding katabi ni Liam na nakahiga na ngayon sa gurney na may malinis na kumot na nakabalot sa kanyang balikat. Nasa kabilang side si Helen, mahigpit pa ring hawak ang manggas ng sweater ni Ava gamit ang dalawa niyang daliri. Si Liam ang unang nagsalita. Akala ko walang darating. Tumingin si Ava sa lupa, halos bulong ang sabi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umuubo si Helen. Pinipikit ang mga mata dahil sa hapdi. Ginawa niyo ang tama, pareho kayo, sabi ni nanay. Naputol ang boses ni Liam. Sabi niya, walang nakikinig sa mga batang laging umiiyak. Kinabahan si Helen. Pero nagkamali siya. Hindi umalingaw-ngaw ang sirena. Maingat na dumaan ang ambulansya sa trapiko. Tahimik na sasakyan na nagdadala ng kwentong muntik ng magwakas sa dilim. Nang sila, pagdating sa ospital, hiwalay na dinala si Ava at Liam. Routine lang daw yon, paliwanag ni Rebecca, pero hindi pa rin maiwasan ni Helen na maipit ang tiyan. Nasa waiting area siya, nakaupo ng nakalubog sa isang matigas na upuan sa ilalim ng kumikislap na fluorescent lights. Nag-vibrate ang phone niya. Mga text mula kay Melissa. Missed call mula kay Miguel, ang kuya niya. Hindi niya agad sinagot. Nakatingin siya sa bulletin board sa kabila ng hallway. Mga palatandaan ng trauma sa pagkabata. Laminated na mga papel, bullet points, mga clip art, na ngiting nakadikit sa tabi. Totoong babala. Binabasa na niya yon parang banal na kasulatan. Pag-iisa bigla ang pagbabago ng mood, sobra-sobrang pagsunod, mahahabang manggas, at tag-init. Lahat yan, bawat isa. Parang pangalawang balat na kay Liam yan. Dumating din ang doktor, mabait ang mukha, may puti sa balbas, at may pasensya sa mga mata. Nagpapahinga silang dalawa, sabi niya. Tinawag na namin ang Child Protective Services. Agad nilang aayusin ang pansamantalang tirahan. Magkasama ba sila? Tanong ni Helen. Tumango siya. Oo naman. Kasama na yan sa plano. Ang ulat. Huminga ng malalim si Helen. Hindi niya namalayan kung gaano nakatagal siyang humawak ng hininga. Nag-atubili ang doktor. Tinanong niya kung nandito ka, by the way. Yung bata, si Liam. Helen Rose. Pumasok siya sa kwarto niya ng tahimik. Ang mga pader ay kulay mapusyaw na asul, yung klase ng asul na sinusubukang maging malambot ang dating, pero palaging nabibigo. Tahimik na tumutunog ang mga makina. May cartoon na tumatakbo sa TV sa sulok, mababa ang volume. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Liam sa kama, nakapulupot ang mga braso sa kumot na parang natatakot siyang maagaw ito. Ngumiti si Helen. Hindi si Liam. Siya ay... Pinanood niya siya. Akala ko hindi ka nababalik, sabi niya. Hindi ako umalis, sagot ni Helen. Lahat kasi umaalis, dagdag niya agad, pero hindi ako. Matagal siyang pinagmamasdan. Tapos, sa tinig na kasing hina ng unang... Nakuha mo na ba yung mga papeles? Nasa mesa na ni Rebecca. Umupo sila ng katabi, hindi magkatapat. Walang harang, mga pahina, panulat, tanong. May ilan na, simple lang. Pangalan, address, petsa ng kapanganakan. Yung iba, hindi. Bakit mo gustong maging foster parent? Ikwento mo ang pananaw mo sa disiplina. Ano ang karanasan mo sa trauma-informed care? Sinagot ni Helen lahat ng to ng tapat hanggat kaya niya. Wala siyang formal na training. Wala siyang degree sa psychology. Pero alam niya kung ano ang pakiramdam na takot na umuwi bilang bata. Alam niya ang pakiramdam ng pagiging invisible. At ramdam niya sa kaibuturan ng puso niya kung ano ang ibig sabihin ng maniwala sa isang tao at kung ano ang nangyayari kapag walang naniwala. Nakinig siya. Hindi ako perpekto, mahina niyang sabi habang pinipirmahan ang huling pahina.
pero marunong akong manatili. Tumingin si Rebecca sa kanya noon. Totoo ba? Tiningnan niya siya. Higit pa yon sa karamihan. Tumagal ng ilang linggo ang proseso, gaya ng lahat ng mga gawaing opisyal, pagsusuri ng background, inspeksyon sa bahay, mga panayam, pero bawat hakbang ay hindi na parang pasanin, kundi parang tulay. Matapat na tinahak ni Helen ang daan, kahit na minsan bigla na lang sumakit ang dibdib niya kapag naaalala ang gabing natagpuan si Liam. Madalas bumisita si Melissa. Nagdadala siya ng tsaa at mga panghihikayat. Palagi niyang tinatanong, "May narinig ka na ba?" At sa wakas, isang umaga sa huling bahagi ng tagsibol, tumunog ang telepono. Masigla ang boses ni Rebecca. "Naaprubahan ang aplikasyon mo." At Ava at Liam, kung bukas pa kayo, tinawag kayo nila. Napuno ng luha ang mga mata ni Helen bago pa siya makasagot. Ngayon, hindi siya nag-isip. Kumilos na lang siya. Hindi naman kalayuan ang biyahe papuntang group home, sapat lang para mapaisip si Helen kung ano kaya ang mga nangyari sa kanila nitong mga nakaraang linggo. Nakakatanggap siya ng paminsan-minsang balita. Sila ay sabay na naka-adjust, walang nangyaring masama. Si Ava ay kumukonsulta sa isang tagapayo. Si Liam naman ay may espesyal na therapist na tumutulong sa mga trauma na hindi nasasalita. Pero kahit ganoon, wala pa ring nakasabi sa kanya ng isang bagay na kailangang malaman. Ligtas pa ba sila? Nang dumating siya sa parking lot, nandun na ang dalawang bata sa labas. Si Ava ay nakatayo sa tabi ng hagdan, nakatawid ang mga braso, nakataas ang baba, parang sinubukan niyang huwag umasa. Si Liam ay nakaupo sa pinakaibaba ng hagdan, gumuguhit ng isang bagay sa semento gamit ang dilaw na chalk. Siya ang unang tumingin pataas, saka si Ava. Lumabas si Helen sa kotse. Sandali lang parang walang gumalaw sa kanila. Tapos bigla tumakbo si Ava. Hindi siya huminto hanggang sa bumunggo siya sa baywang ni Helen. Niyakap siya ng mahigpit na parang gusto niyang kapit sa isang bagay na hindi pa siya sigurado na mangyayari. "Nakapag-ayos na ako ng gamit," bulong ni Ava. "Kahit sabihin mong hindi, tatakbo pa rin ako." Ngumiti si Helen habang tumutulo ang luha na matagal nang gustong lumabas. Buti na lang pumayag ako. Tumayo na si Liam, may chalk pa sa kamay. Hindi siya tumakbo o nagsalita, pero ang mga mata niya. Diyos ko, ang mga mata niya. Yumuko siya, nakaunat ang mga braso. Lumapit siya at inilagay ang chalk sa kanyang palad. "Mainit ito." "Sinave ko to," sabi niya. 3 salita lang, pero tuluyan siyang nabighani. Ayaw nilang maging perpekto ang unang gabi nila. Ayaw ni Liam matulog ng mag-isa, kaya yumuko si Ava sa tabi niya sa maliit na twin bed na inayos ni Helen sa kwarto na may asul na kurtina. Nakaupo si Helen sa rocking chair malapit doon, nagbabasa ng malakas mula sa lumang libro na dati niyang binabasa kay Melissa. Hindi masyadong nag-usap ang dalawa pero hindi na kailangan. Ligtas na ang katahimikan ngayon. Nakinig si Helen sa kanilang paghinga, isa mabagal, isa mabilis, pareho matatag. Hindi siya masyadong nakatulog doon na gabi. Nanatili siya sa pintuan kahit matagal nang nakatulog sila, pinapanood ang pag-akyat at pagbaba ng mga kumot. Yung paa ni Ava na sumisilip sa gilid, parang palaging ginagawa ng mga bata. Kinabukasan, pumasok si Liam sa kusina na nakasuot ng medyas na masyadong malaki at damit na dati ay kay Melissa. "Pwede ba tayong gumawa ng pancakes?" tanong niya. Kumilat si Helen. Siyempre naman, hindi na nagtanong ng permiso ulit. Nang magtagpo ang tagsibol at tag-init, tinuruan ni Helen si Ava kung paano magtanim sa hardin. Parang therapy para sa bata yon. Kinakausap niya ang mga kamatis, pinagsasabi ng "wag kang ganun ang basil" at kinakanta ang mga snapdragon. Mas trip ni Liam ang chalk. Nilagyan niya ng mga bituin, barko at araw ang buong likurang patio. Laging malalaki ang mga guhit niya kaya hindi kasya sa frame. Hindi ni Helen binura kahit isa. Gabi-gabi, nagsusulat siya sa journal niya. Hulyo 3, ngumiti si Liam kahit natalo sa laro. First time yon. Hulyo 12, nagtanong si Ava kung pwede tayong kumuha ng pusa. Pinangalanan niya itong Saturn.
Orange siya at medyo maldita, pero mahal na mahal nila siya. Hulyo 19, nahuli ko silang dalawa na nagsasayaw sa sala ng alas 11 ng gabi. Nagkunwaring di ko nakita. Agosto 5, sabi ni Liam, tiwala ako sa'yo. Tapos isang bigla ang Huwebes, dinala ni Ava yung drawing niya sa kusina. Crayon sa construction paper na tiniklop sa tatlo. Maingat itong binuksan ni Helen. 3 stick figure ang nasa drawing, isa mataas na may kulot na kulay, abo na buhok, isa na may 2 buntot at may suot na guwantes panghardin, at isa na may mga bituin sa halip na sapatos. Nasa itaas nila, isang bahay na may malaking dilaw na pintuan at araw na sumasakop sa kalahati ng langit. Sa ilalim ng bahay, hindi na madalas umiyak si Helen, pero nung umaga na iyon, umiyak siya. Sa anibersaryo ng gabi na unang narinig ni Helen si Liam na bumubulong sa bakod. Wala silang sinabi. Sa halip, nagliyab sila ng 3 kandila sa beranda. Isa para sa nakaraan, isa para sa pangako, isa para sa bawat batang naghihintay pa rin. At umupo sila doon, nakabalot sa magkakaibang kumot, pinapanood ang mga apoy na kumikislap na parang maliliit na bituin na gustong magkwento. Hindi ko alam. Tandaan mo lahat, sabi ni Liam. Hindi mo naman kailangang tandaan, sagot ni Ava. Hinawakan ni Helen ang mga kamay nila pareho. Hindi naman nila kailangan ng higit pa doon. At ilang buwan pagkatapos, nagsimula si Helen ng podcast. Hindi naman ito bongga, boses lang niya. Nagkukwento ng mga kwentong parang gawa-gawa lang hanggang sa mapagtanto mong totoo pala. Mga kwento ng mga batang nakaligtas, ng mga kapitbahay na nakapansin, ng mga guro na nagtatanong kahit medyo awkward, ng mga social worker na nagpupuyat, at mga detektib na tunay na nagmamalasakit. Hindi niya ginamit ang totoong mga pangalan maliban sa kanya kasi gusto niyang malaman ng mga tao na hindi kailangan ng espesyal na training. Kailangan lang makinig. Yung pinakamaraming pinapakinggan niyang episode ay yung una. Simpleng titulo, yung batang bumubulong. Yung huling linya palaging pinapahinto yung mga nakikinig. Kung may bata na magsabi, gamitin mo yung boses na sobrang hina para di marinig ng mundo. Lumapit ka. Baka yung bulong na yon ang huling pagkakataon nila. 1 taon pagkatapos ng gabing nagbago ng lahat, nakakita si Helen ng sulat sa mailbox. Hindi galing kay Ava, hindi kay Liam, kundi galing sa ibang tao. Isang kapitbahay sa kabila. Bayan. Isang babae na nakinig sa podcast. Isang babae na nakakita ng maliit na batang babae na umiiyak sa kabila ng bakod kahapon. Isang babae na sumulat, "Ayokong mahuli na." Umupo si Ellen sa kanyang kusina, hawak ang liham, ang krayong guhit ng bahay, nakapako pa rin sa kanyang ref. Tapos tumayo siya at kinuha ang kanyang telepono. Kasi may mga pangakong hindi kailanman nagsasawa at may mga kwento na hindi nagtatapos, nagsisimula ulit kapag may nakikinig. Minsan, ang pinakamakapangyarihang gawin ay hindi ang iligtas ang isang tao mula sa apoy. Ito ay mapansin ang usok kapag lahat ay lumilingon sa ibang direksyon, ang bulong ng isang bata. Isang papel na lihim na inilagay sa isang mailbox, ang kumikislap na pag-asa sa likod ng kurtina. Ito ang mga tahimik na sigaw na madalas hindi napapansin ng mundo. Ngayong gabi, patay na ang ilaw sa veranda ng kulay abong bahay na iyon. Pero sa ibang tahanan, puno ng tawa ang mga kwarto at unti-unting gumagaling ang sugat gamit ang Crayola at chalk. Napansin mo na ba yung mga bagay na hindi mo feel pero hindi mo sinabi? O kaya naman, nagsalita ka ba nung pinaka-importante? Gusto kong marinig ang mga kwento mo sa comments sa baba. Baka ang boses mo ang kailangan ng iba para maalala ang isang bagay. At kung naantig ka sa kwentong ito, kung napahinto ka, nakaramdam, o napaisip, paki-subscribe na kasi kailangan ng mundo ng mas maraming nakikinig